Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 13 at 14 sa manga series ng Gachakuta. Pero bago po natin tuluyang simulan ang videong ito ay nais ko munang i-shoutout ang aking isa sa mga estudyante, si Kim Emerald Tingle. So magpagaling ka muna dyan Kim, mag-aaral ng mabuti. So without any further ado ay atin na nga pong simulan ang kwento. Literal na hindi nga maganda ang tingin nitong dalawang individual habang naguguluhan etong si Rudo kung ano ang ibig sabihin ng salitang vandals. Kaya't ipinaliwanag sa kanya ni Grace na maihahalin tulad ang mga ito sa grupo ng mga magnanakaw at ang lahat ng mga miyembrong kasapi ng notorious na grupo ay givers din. Agarang inatasan nga niya ang iba pa niyang mga kapwa-supporters na maghanap ng daan upang kanilang magagamit sa pagtakas at silang dalawa ni Folio naman ang sasama dito kay Rudo na mabilis na tinugon ng kanyang mga kasamahan. Humingi nga rin siya ng pasensya para kay Zanka na kanilang mag-isang iiwan upang harapin etong dalawang miyembro ng Vandals upang makatakas mula sa kapahamakan. Naiinis man, subalit walang ibang pagpipilian etong binata habang naiwang nakatayo etong si Boy Baston para harapin etong dalawang misteryosong individual. Doy ipinahayag nga ni Zanka na hindi niya inaasahang mabilis na kikilos ang mga basurang kagaya nila at malamang ay nagnanais ang mga ito na makuha at ipagbili etong si Rudo sa mas mataas na halaga ng salapi. Subalit pinabulaanan naman ang naturang payag ng isa sa kanyang mga karap, buhat ng labis nilang hinahangad ang mga impormasyon tungkol sa tinatawag nilang langit, direkta mismo sa isang sky person, at kung papaano siya nakaligtas mula sa pagtawid ng lugar na tinatawag nilang border. Wala namang paki sa kanilang paliwanag etong si Zanka, na do'y naunawaan na isa lamang itong malaking patibong upang tahakin itong si Rudo at walang anumang mga tinatawag na aberrant beast. Sinang-ayunan naman siya nitong individual na tatawagin na lamang nating long hair. Subalit aniya, kahit wala ang mga naturang halimaw, ay sagana naman sila sa mga manikang yari sa luwad na nagsimula na nga magsipaglabasan sa buong paligid. Nandidiri naman etong si Zanka sa klase ng abilidad na mayroon etong batang babae na kanyang kaharap. Ngunit binigyang diin nga niyang napakadali lamang para sa kanya ang wasakin ang mga ganong kalambot na mga bagay. Natatawa na nga lamang etong kanyang kausap at patuloy siyang pinaalalahanan sapagkat mula sa isa sa mga manika ay naroroon di umano at nagtatago etong kalbong kasamahan ni Longhair na bagyang ikinabahala ni Zanka. Pinagtatawanan nga siya at pinapahulaan kung alin at nasaan sa kasalukuyan ang kanyang kasamahan habang sabay-sabay ang lahat ng mga luwad na manika ay nagsagawa ng kanilang pag-atake hanggang sa nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nung masilayan ng isang kamao na patungo sa kanyang tagiliran. Naging alisto naman siya at nagawa itong wasakin, ngunit itong ang kalbo ay nagtatago pala sa likuran nitong isa pang manika at matagumpay siyang tinamaan ng malakas na sipa na nagpaluhod sa kanya sa lapag. Galit nga si Zanka na gumawa ng wasiwas ng kanyang jinky habang etong ang batang babae ay inihayag na maging ang kanilang tinatapakan sa ngayon ay kanyang binalot na ng kanyang abilidad na mas lalong naglagay dito kay Boy Baston sa mas delikadong sitwasyon. Kaya't oras na nagpumilit nga daw na kumilos etong janitor nilang kinakarap ay mas lalo lamang siyang mahihirapan at muli lamang siyang binigyan ng napakalakas na sapak na nagpatalsik sa kanya papalayo. Minamaliit nga siya ng dalawa dahil kung tanging sanay lamang daw etong si Zanka sa pakikipaglaban sa mga dambuhalang aberrant beast ay iba naman ang klase ng sitwasyon ngayong kinakarap niya ang mga kagaya nilang givers. Patuloy nga daw nila siyang pahihirapan sa pagkilos gamit ang kanyang abilidad hanggang sa tuluyan itong sumuko. Ngunit hindi naman natinag at nabahala etong si Zanka na ipinaliwanag pa nga sa dalawa ang klase ng taktika nilang ginagamit. Etong araw babae ay ginagamit ang kanyang palang jinky upang kontrolin ang putik mula sa malayong bahagi habang etong kalbo naman ang lumalaban ng malapitan sa kanya. Napuna nga rin daw niya na gumagamit ito ng kakaibang tsinelas upang magawang kumilos ng maayos habang naka-activate ang ability nitong batang babae. Malamang na sadyang pinili nga daw silang ipare sa isa't isa habang bagyang natatawa. Hindi naman nagustuhang marinig ng mga ito ang kanyang mga pahayag at pagtawa kung kaya't ipinaliwanag niyang marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban maging sa mga kapwa niya tao. Gayun din, siyang araw ay lubang dalubhasa sa paggamit at pag-obserba ng mga jinky, kabilang na dito ang kanilang bigat, amoy at marami pang aspeto na ayon pa sa kwento ay lubha nitong kinababaliwan. Gamit nga ang kanyang stick na jinky ay kanyang malakas na inampas ito sa lapag upang makalika ng sound waves na siyang gumawa ng vibration upang matukoy kung nasaan ang eksaktong lokasyon nitong papasugod na kalbo.
Napakabilis nga ng kanyang pagkilos at sa isang iglap nga lamang ay kapwa ang magpartner ay kanyang napabagsak sa lapag. Paglalahad pa nga niya na napakayabang nga raw nitong magpartner. Subalit isang atake lamang ang kanyang kinailangan at agad ng mga ito ay bumagsak sa lapag. Hanggang sa bigla na nga lamang may isa pang panibagong individual ang sumulpot mula sa kanyang likurang bahagi na isinaad na katulad nga lamang daw siya nitong dalawa niyang natalo na labis na ikinabigla nitong si Zanka na marinig mga master. Sa mga sandali nga ding iyon ay patuloy lamang na nagmamadaling tumatakbo papalayo etong grupo ni Gris kung saan ay napalingon nga etong si Rudo sa kinaroroonan ni Zanka at napuna ang paghinto ng ingay na nagmumula sa naturang lokasyon. Hanggang sa nabigla nga siya sapagkat biglang huminto etong kasama niyang supporter buwat na nakakita nga ng isang emergency exit itong iba pa nilang kasamahan at agaran itong binuksan sa kabila ng pangambang may makarap silang mga vandals na naroroon. Susubukan nga sana nilang maganap ng signal upang gumawa ng ugnayan at humingi ng backup mula sa kanilang base. Subalit napahinto nga sila sa kanilang pag-uusap buwat nang nakarinig sila ng mga yapak ng paa na patungo sa kanilang direksyon. Buong akala nga ni Gris na iyon ay gawa ni Zanka at natanong kung ano ang nangyari sa mga nakaharap niyang miyembro ng Vandals. Ngunit nung makalapit na nga ito sa kanila ay kanilang agad na pagtanto na hindi ito kanilang kasamahan. Napabuntong hininga pa nga itong misteryosong individual kasabay ng marahang pag-uobserba sa kanilang tatlong naroroon. Nangangamba nga etong si Gris habang ninais na alamin kung ano ang pangalan nitong lalaking kanilang kaharap. Subalit laking gulat nga nila nung biglaang nawala ito sa kanilang harapan kasabay ng pagsasaad mula sa likurang bahagi ni Rudo na malamang ay siya nga raw ang sky person na kapwa isa ring giver na talagang nagbigay ng kilabot para dito sa binata. Nagkaroon nga ng isang napakalakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan kung saan ay napagtanto nitong si Gris na winasak na ng tuluyan nitong miyembro ng Vandals ang nag-iisang pinto patungo sa kanilang kaligtasan. Literal na tensyonado na nga etong sina Folio mula sa lakas na ipinapamalas nitong lalaking kanilang kinakaharap. Ayon pa nga dito, nabuhat ng kasama nitong binata ang mga janitors ay tiyak na magiging kalaban nga raw nila ang nasabing grupo batay sa aksyong kanilang isasagawa. Natagalan na nga daw siya at naligaw sa paggalugad ng naturang gusali at bagyang nasayang ang kanyang oras sa pagdispatcha ng naunang janitor na kanyang nakarap. Mas lalo lamang kinabahan etong si Gris sa payag na narinig sapagkat malamang ay si Zanka ang tinutukoy nitong lalaki na seryosong inilahad kay Rudo na may isang individual nga raw na lubos na inahangad etong binata na makausap ng personal at inalis ang suot nitong maskara sapagkat wala namang aberrant beast sa naturang gusali. Agad namang inalis nitong si Rudo ang kanyang kamay at nagtanong kung ano ang ginawa niya sa janitor na mayroong sandatang stick. Napagtanto naman nitong nasabing lalaki na iyon ay ang individual na kanyang tinalo. Ngunit wag na nga raw siyang mag-alala pa sapagkat hindi niya ito pinaslang at tanging pinatulog lamang siya ng mahimbing. Subalit aniya, ang lasong kanyang inilagay di umano kay Zanka ay tiyak na magbibigay dito ng pahirap sa kanyang buong katawan. Kasabay na paglalabas nito ng kanyang jinky habang nagbanta na mas makabubuting sumama na lamang siya sa kanya kung ayaw nitong ating pangunahing tauhan na makaranas ng matinding pasakit. Ngunit kahit nga labis na matindi ang intimidasyong inilalabas ng nasabing individual ay hindi naman nasiraan ng kalooban etong si Gris na mas piniling atakihin siya na bagya nitong ikinadismaya. Magkaganoon man ay madali lamang nitong naiwasan ang sabay na atake nitong dalawang supporters na kapwa nga rin mabilis na tumalsik sa lapag matapos ang kanyang ganting pag-ataking pinakawalan. Agad namang nakarecover etong si Gris na pinuri nga din itong kanilang katunggali habang masisilayang nagsimula na itong magseryoso sa pakikipaglaban. Ayon pa nga dito sa supporter na kasama ni Rudo ay handa siyang gawin ang lahat maprotektahan lamang ang kaniyang mga kasamahan sa kahit na anong mangyari. Ayon naman dito sa miyembro ng Vandals na kanilang kaharap ay itinuturing nga daw niya na mga basura ang mga nabibilang sa hanay ng support sa grupo ng mga janitors. Kaya't ang isang walang kwentang kagaya nga daw nitong si Gris ay hindi magagawang maprotektahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagsimula na ngang mabahala etong si Rudo para sa kanyang kasamahan sapagkat hindi isang magandang ideya ang lumaban si Gris ng kamao lamang ang sandata kontra sa matatalim na kuko nitong kaharap nilang Vandal at mas mainam nung matras na lamang sila muna. Subalit wala naman siyang anumang nakuwang kasagutan mula dito kaya't etong ang lalaking kanilang karap ang nagsaad na ayaw niya sanang bigyan ng rason etong binata upang malungkot. Subalit sa ngayon nga raw ay patay na etong si Gris na literal na ikinabigla niyang marinig
Kasabay ng biglaang pagtagos ng matatalim na kuko nito sa katawan nitong kaawa-awang supporter na para nga sa kanya ay isa lamang hamak na basura. At ang eksenang iyon ay labis na nagbigay ng takot at pangamba sa paningin nitong si Rudo mga master.